Ang 2 taong gulang na batang ito ay maaaring magsimula pa lang na matutong lumakad, pero nakabusangot na siya na parang isang matandang mainit ang ulo. Pinuproblema na niya ang hinaharap, dahil sa hinaharap, kailangan niyang makipaglaban sa kanyang mga henyong kapatid na martial artist para sa titulong clan leader. Alam niya na gaano man siya katinding magsanay, ituturing pa rin siyang isang ganap na talunan. Kaya naman, pinipiga niya ang kanyang utak, sinusubukang alamin kung paano mamuhay ng pinakamasarap na buhay, yung tipong pakakainin siya nang hindi man lang iginagalaw ang kanyang daliri. Ang kailangan lang niyang gawin ay lumayas sa pamilyang ito. Haha, sertipikadong henyo talaga ako. Habang tinatawanan niya ang sariling katalinuhan, isang mabahong amoy ang tumama sa kanyang ilong. Nagkataon pa lang na puno na niya ang kanyang lampin. Pero kung umasta siya ay parang isang bigatin. At ano ang sunod niyang ginawa? Nagsimula siyang humagulgol at nagtantrum ng todo. Ang dahilan kung bakit napakakakaiba ng batang ito ay dahil naaalala niya ang kanyang nakaraang buhay. Ang pangalan niya ay Deseo, ang batang panginoon ng pinakamakapangyarihang martial arts clan, ang pamilyang Namgang. Ngunit sa buhay na iyon, wala siyang kahit anong talento at itinapon palabas ng pamilya na parang isang basura. Matapos anyayahan ng isang matandang lalaki na kakikilala lang niya para uminom, nagkasundo sila agad at nag-iinuman. Nagsimulang magsalita ang matanda ng kung ano-anong kalokohan tungkol sa pagbabalik sa nakaraan, na syempre ay hindi pinaniwalaan ni Deseo kahit sandali. Kinalaunan ng gabing iyon, naglalakad-lakad lang siya sa kalye nang makatagpo siya ng isang holdapper, kamalasan nga naman, at napatay siya sa isang saksak lang. Habang naghahanda na si Deseo na harapin ang kanyang lumikha, biglang nagliwanag ang isang papel sa kanyang bulsa. Ito ang lihim na isinilid ng matanda sa kanya kanina. Nang imulat niyang muli ang kanyang mga mata, natagpuan niya ang sarili sa katawan ng isang sanggol, at ang paligid ay tila pamilyar. Malinaw na siya ito noong sanggol pa. Posible kayang gumana ang papel na iyon mula sa matandang manganginim. Lumipas ang panahon, at mabilis na naging 3 taong gulang si Deseo. Ang batang ito ay madalas gumagala sa main hall, kung saan nakadisplay ang lahat ng mamahaling kayamanan ng pamilya, at isang sakam ng ngisi ang gumuguhit sa kanyang mukha habang iniisip kung magkano ang halaga ng lahat ng iyon. Para may sigawa ang kanyang dakilang plano na pagtakas, kailangan niyang magsimulang mag-ipon ng pera, at dapat mabilis. Ang kanyang layunin, magtayo ng mansyon na may magandang tanawin sa 4 na panig, magpakasal sa 2 o 3 beauty queen, at kalimutan ang lahat ng nakakapagod na martial arts na iyan. Lumipas ang 2 pang taon, at nasa gitna si Deseo ng palihim na pagkuha sa paboritong florera ng kanyang ama para isanla ito nang pigilan siya ng isang katulong, sa pag-aakalang nagpapakulit lang siya. Pero lumingon siya at nakiusap sa katulong na siya na lang ang magsanla nito para sa kanya. Sinabi pa niya rito na huwag mag-alala dahil ang kanyang ama, ang tinatawag na pinakamalakas na martial artist, ay nahuhumaling lang sa pakikipaglaban. Hindi nito mapapansin ang mga maliliit na bagay na tulad nito. Lingid sa kanyang kaalaman, pinapanood ng kanyang ama ang bawat galaw niya. Bago niya namalayan, 8 taong gulang na si Deseo. Proud na proud ang bata sa sarili dahil ganap na niyang nalimas ang kaba ng kanyang ama. Dumating din ang Red Blood Army para ihatid siya sa pamilyang So. Sa pagkakataong ito, narito siya para sa formal na pagsusuri ng angkan sa kanyang kakayahan. Nagplano si Deseo sa sarili na kailangan niyang dayin sila. Kung mapapanggap lang siyang walang talento, ititigil na nila ang pagpilit sa kanyang magsanay. Bigla niyang nakita ang sariling ama doon mismo, ang numero 1 Diyos ng martial arts sa ilalim ng kalangitan. Agad niyang naisip na baka nabisto ng kanyang ama ang kanyang planong magpakitang gilas sa pagiging mahina. Hindi tumitigil sa panginginig ang kanyang katawan, ngunit mabuti na lang at umalis agad ang lalaki matapos ang batian. Ang kanyang 3 henyong kuya ay naruroon din, kaya nagkunwari ang batang ito na pinakamabait at walang muwang. Hindi ako narito para makipagkompetensya. Kayo na lang ang mag-away. Huwag niyo na lang akong isali. Pagkatapos ng piging, oras na para sa aptitude test ng Namgang clan na sadyang idinisenyo para sa kanya. Ang pagsusuri ay binubuo ng 3 bahagi, simula sa pagbubuhat ng mga bakal na timbang. Naglakad si Deseo diretso sa isang hamak na 5 kilong timbang at binuhat ito. Dapat ninyong intindihin, ang panganay na batang Panginoon ay nakabuhat dati ng 250 kilo.
Ang ikalawang kapatid ay bumuhat ng 200 kilo at ang ikatlo ay nakaya ang 150, pero si Deseo ay hindi man lang may galaw ang 50 kilong timbang. Tunay na walang kwentang pagpapakita. Agad na nadismaya ang mga tao, at karamihan sa kanila ay umalis na lang. Pero bahagi lang ito ng master plan ni Deseo. Mas mukhang kaawa-awa ang kanyang kakayahan, mas mabuti. Iyon ang kanyang tiket sa masarap na buhay. Ang ikalawang pagsubok ay agility kung saan kailangang tawirin ni Deseo ang isang landas ng hindi mabilang na mga posteng kahoy. Pero pagkatapos ng ilang hakbang, sumubsob ang lalaki, bagsak ang mukha sa lupa. Maging ang mga matatanda ng angkan ay nagulat. Paano siya naging ganito kawaawa? Hindi na nila kayang panuurin pa. Sa wakas, oras na para sa pinakaimportanteng pagsubok, ang key perception, Chi. Sa oras na ito, ang kanyang mga kuya at ang kanilang mga alalay na lang ang natira. Alam niyang kailangan niyang ipakita ang pinakakaawa-awang performance para hindi siya ituring na karibal. Hindi niya alam, pinapanood din siya ng kanyang ama mula sa malayo. Nagsimulang magpadaloy ang matandang tagasuri ng enerhiya, Chi, sa kanya, na dapat sana niyang patatagin sa loob ng kanyang dantian, dahil naisagawa na niya ang eksaktong paraan ng sirkulasyon ng Chi na ito sa loob ng 20 taon sa kanyang nakaraang buhay. Siyempre, parang laro lang ito ng bata para sa kanya. Pero naisip niya na kung sisirain niya ng husto ang kanyang katawan sa harap ng lahat, marahil ay hindi siya makakapagsanay sa loob ng kahit ilang taon man lang. Kay husay na plano, isip niya. Biglang may matinding sakit ang gumuhit sa kanya. Kahit mga hulugan pa ito ng pagkakarete sa higaan ng maraming taon, handa siyang makipagsapalaran habang bumabagsak ang kanyang katawan sa matinding hapdi. Sa pinsalang tulad nito, kahit gumaling pa ako, hindi na ako kailanman magiging isang mataas na mandirigma. Dahan-dahan lang akong magpapagaling at ipapakita sa kanilang lahat na wala akong interes sa martial arts. Biglang lumitaw ang pinuno ng pamilya mismo, at personal siyang dinala para ipagamot. Ito ang nagpakaba sa kanyang mga kuya. Posible kayang paborito talaga ng ama ang bata. Pero matapos ang kaawa-awang pagpapakitang iyon, agad na binaliwala ng tatlo ang isiping iyon. Kahit anong pilit ng batang iyon, hindi niya kailanman mapapantayan sila para sa posisyon ng pinuno ng pamilya. Ipinatawag din ang banal na doktor. Nag-isip itong mabuti. Ang ampunan kung saan siya nakatira ay pinutulan ng pondo 5 taon na ang nakakaraan. Kaya sa lahat ng katwiran, hindi dapat nabuhay ang batang Panginoon na si Deseo. Pero heto siya ngayon, malusog na malusog. At higit pa roon, nakuha pa niya ang atensyon ng pinuno ng pamilya. Marahil ay dahil kay Lady Gu, ang babaeng pinakamamahal ng pamilya, kaya hindi niya kayang talikuran ang sariling anak. Nang magising si Du, wala nang nararamdamang sakit ang kanyang katawan. Sa katunayan, pakiramdam niya ay punong-puno siya ng lakas. Malinaw na bigo ang kanyang plano. Dapat ay nagising ako sa kalagayang nangangailangan ng maraming taon ng espesyal na pangangalaga, at mapipilitang talikuran ang martial arts habang buhay. Buwisit, kailangan ko ng bagong plano. Biglang naging nakakatakot ang ekspresyon ng kanyang ama. Nasiyahan ka ba? Pero para sa isang anak ko na magdusa mula sa chi deviation dahil lang sa pagpapadaloy ng enerhiya, hindi yan katanggap-tanggap. Pinag-isipang mabuti ito ni Deseo. Sa kanyang nakaraang buhay, hindi siya kailanman nagkaroon ng ganitong usapan sa kanyang ama. Hindi man lang niya matindaan kung itinuring siya ng lalaki bilang anak. Isang ganap na 180 degree na pagbabago ito mula sa kanyang kasalukuyang sitwasyon. Ano kaya ang posibleng dahilan? Noon din ay naramdaman ni Deseo ang isang malakas na bugzo ng enerhiya na dumadaloy sa kanyang katawan. Ipinaliwanag sa kanya ng banal na doktor na ang kanyang katawan ay ipinanganak na may likas na magulong enerhiya. Gaano man siya magsanay ng husto, hindi niya kailanman maaabot ang ikatlong ranggo. Sa tuwing susubukan niyang padaluyin ang kanyang enerhiya, ang kaunting pagkakamali ay maaaring kumitil sa kanyang buhay. Naging blanko ang mukha ni Du. Kamuntikan na pala siyang mamatay kanina. Nabanggit din ng doktor na para sa kapwa ama at anak na magkaroon ng Heavenly Martial Constitution, ay isang himala. Gaya ng matandang kasabihan, 2 araw ang hindi pwedeng umiral sa iisang langit. Itinuturing itong sukdulang teknik na naglalaman ng mismong martial arts ng kalangitan.
Gayunpaman, ipinaalam din ng banal na doktor sa kanila na hindi ganap na mapapaunlad ni Deseo ang kanyang enerhiya. Sa sandaling subukan niyang gamitin ang kanyang kapangyarihan, ang kanyang energy channels ay madudurog, at sa puntong iyon, kahit ang doktor ay hindi na siya maililigtas. Sa pagkakarinig nito, naglungkot-lungkutan ang bata, pero sa loob-loob niya ay humahalaklak siya. Pagkatapos noon, binigyan siya ng kanyang ama ng isang napaka-ordinaryong manual ng martial arts. Ang Three-Talent Sword Technique, isang pangkaraniwang manual na makikita sa kahit saang palengke. Ang pag-eensayo ng swordsmanship ay hindi nangangailangan ng internal energy. Tila sumuko na ang kanyang ama sa kanya. Lahat ay nagsisimula ng umayon sa plano. Bumalik si Deseo sa ampunan at nagpakabusog bago matulog. Inilabas niya ang manual ng espada para basahin ng bahagya para dalawin ng antok. Sino ang mag-aakala na punong-puno pala ito ng puro kalokohan? Ang kombinasyon ng langit, lupa, at tao sa estilo ng espada ay parang baliw pakinggan. Pero dahil hindi pa siya inaantok, kinuha ni Deseo ang kanyang espada para mag-ensayo ng ilang galaw. Ang kanyang ama at ang banal na doktor na nagiinuman sa bubong ay lubos na nagulat. Masyado bang magresya ang batang ito gamit ang pamaypay? Ay, mali, espada pala ang ibig kong sabihin. Nang hindi namamalayan, magdamag na palang nag-eensayo ng espada si Du. Ito ang estado ng selflessness, isang parang trance na kondisyon kung saan pag-abot sa sukdulang limitasyon gaya ng nais ng langit, ang ilan ay nakakahanap ng mga sagot na kanilang hinahanap, habang ang iba naman ay nakakatuklas ng isang ganap na bagong landas para sa kanilang sarili. Ngunit ang kanyang ama lang ang nakakaalam na tunay nang nagsisimula ang paglalakbay ng kanyang anak sa martial arts. Ang landas na pinaghirapan niyang sundin sa kanyang nakaraang buhay ay ginawa lang siyang isang third-rate na mandirigma. Pero ngayon ay kabaligtaran na. Ang pakiramdam ng malayang pagwasiwas ng espada ay kakaibang nakakasigla. Dumating ang banal na doktor na si Laihan kinabukasan para tingnan ang kanyang mga sugat. Ang isang normal na tao ay nangangailangan ng 4 na buwan para gumaling, pero ang lalaking ito ay ganap ng magaling matapos ang 1 linggo lang. Dahil kaya ito sa kanyang pagsasayaw gamit ang pamaypay noong isang gabi. Pagkatapos nito, tumungo si Deseo sa training hall. Ang mga record para sa lugar na ito ay hawak ng mga senior disciple na nakatapos ng pagsasanay sa loob ng 30 araw, 60 araw, at 70 araw. May 2 paraan para makapasa sa training hall. Ang una ay sa pamamagitan ng taunang assessment, at ang ikalawa ay ang pagsali sa endless combat trial. Ang makita ang mga baliw sa pagsasanay na ito ay nagbigay sa kanya ng panginginig. Isang lalaki ang nakatulog habang naka-horse stance, habang ang isa naman ay nagmamayabang na iwinasiwas niya ang kanyang espada ng 100,000 beses kahapon. Lahat sila ay mga halimaw na bumabawi sa kakulangan ng talino sa pamamagitan ng sipag. Determinado si Deseo na makaganti para sa kanyang nakaraang buhay sa paparating na taunang pagsusuri. Para magawa iyon, kailangan niyang mabaigo ng bonggang-bongga. 7 araw ang lumipas, naramdaman ni Deseo ang patuloy na pagtaas ng kanyang internal energy, kahit medyo mabagal. Sa ganitong bilis, aabutin lang ng ilang daang taon para makaipon ng sapat na internal energy para magsanay. Ang galing talaga! Nang araw na iyon, ang vice strategist na si Namgang Jack Ayon ay dumating para makipagkita sa kanya. Siya ay isang henyo na naging pinakabatang top scholar sa edad na 8 taong gulang. Ang batang ito ay ipinadala rito ni Strategist Yu para sa isang internship, na ang ibig sabihin lang ay pwede siyang magmuni-muni at magparty rito. Sa ganitong paraan, hindi na niya kailangang magpaliwanag ng lahat ng uri ng komplikadong kalokohan sa mga miyembro ng sangay ng pamilya. Biglang nagkaroon ng nakakatakot na kislap ang kanyang mga mata habang tinatanong kung gusto ba niyang sakupin ang mundo ng martial arts kasama siya. Malinaw na isang ganap na baliw. At ang ating bida rito ay sinusubukan ng kanyang makakaya para lumayo sa mga taong katulad niya. Sinubukan na niyang lapitan ang 2 senior brothers, pero tinanggihan siya ng lahat, kaya naman dito siya napadpad. Pumasok ang lalaking ito sa training hall, at ipinahayag pa na tatalunan ni Deseo ang lahat ng mga tandang iyon. Anak ng tinapa, gulo na nga ang lahat, at kailangan pa ng lalaking may puting buhok na dagdagan ang insulto. Hayaan niyong ipakilala ko ang susunod na pinuno ng pamilyang Namgang. At sa isang iglap, pinatulog siya ni Deseo.
Pagkatapos noon, kailangan nilang dalhin ang lalaki sa infirmary para magamot. Nang magkamalay na ang lalaking ito, nagsimula na naman siyang magsalita ng kung ano-ano. Para bang ang pagtama sa kanyang ulo ay nagpabaliw pa sa kanya lalo. Nahanap ko na ang isa na sa wakas ay makakapagpabago sa hanggal na pamilyang ito. Dahil dito, kahit ang banal na doktor na si Lai ay nawala ng imek, dahil wala siyang ideya kung paano gagamutan ang ganitong antas ng pagkabaliw. Bumalik si Diseo sa training hall kung saan ang lahat ay sabik na nanunood para makita kung gaano talaga kalakas ang batang Panginoon. Agad silang nadismaya, lumalabas na iilan lang itong basic at pangkaraniwang teknik ng espada. Ang kanyang dakilang plano na magpanggap na isang ganap na bigo ay nagpapatuloy ng walang aberya. Habang pauwi na siya para kumain, nakasalubong niya ang baliw na si Jack Ion. Sinabi ni Diseo sa kanya na balak na niyang iwan ang pamilyang Namgang ng tuluyan. Sinabi niya sa lalaki na tigilan na ang pang-iistorbo sa kanya, pero sumagot lang si Jack Ion, kung ganoon, pareho pala tayo ng ambisyon. Ang maliit na lugar na ito ay hindi kailanman makakapigil sa isang taong nakatadhana na sakupin ang mundo. Ng martial arts, di ba? Tao, ang lalaking ito ay isang ganap na baliw. Napagtanto rin ni Diseo na ang lalaking ito ay talagang wala sa kanyang sarili. Para siyang isang baliw na revolusyonaryo. Kung ito ay panahon ng matinding kaguluhan, ang isang taong tulad niya ay maaaring sumikat. Pero sa kasalukuyang mapayapang panahon ng Namgang clan, isa lang siyang baliw na naghahanap ng gulo para sa lahat. At higit sa lahat, nagsimula na siyang tawaging, aking Panginoon, si Diseo. Kahit ilang beses na sinubukan ni Diseo na patigilan siya, sobrang kulit ng lalaki kaya sinabi na lang ni Diseo na maghintay ng 1 taon. 4 na buwan ang lumipas, ang bilis ng pag-unlad ni Diseo ay mailalarawan lang bilang pagtatapos mula sa pagiging basura, tungo sa pagiging premium grade na basura. Iyon ay dahil sa buong panahong ito, ang tanging ine-ensayo niya ay ang basic na 3-talent sword style. Lahat ay nangyayari ayon sa plano. Tinatawag siyang baliw ng iba. Pero si Jack Ion, gaya ng dati, ay tinatawag pa rin siyang kanyang Panginoon. Nagpakawala siya ng nakakatakot na tingin sa dalawang lalaki na naglakas loob na magsalita ng masama tungkol sa kanyang Panginoon, na nagpang-inig sa kanila sa takot. Noon lang siya lumakad palayo. Pagkatapos ay nagdala ang lalaki ng isang magarang kahon ng tila prutas, pero pagkatapos ng isang kagat, napagtanto ni Diseo na ito ay isang small return peel. Agad siyang hinawakan ni Diseo sa kwelyo, itinatanong kung saan niya nakuha ang isang bagay na napakahalaga. Lumalabas na regalo pala ito mula sa abot ng Shaolin Temple para sa mga dakilang pamilya. At sinasabi ng lalaking ito sa mga katulong na kumain ito para sa kasiyahan. Hindi ka panipaniwala, magnanakaw ba ang lalaking ito o ano? Biglang naramdaman ni Diseo na nagsisimula na namang mawala ang kanyang internal energy, pero wala siyang pakialam. Samantala, ang lalaking may puting buhok na nakatayo sa malapit ay may suot na nakakatakot na ngisi. Kinabukasan ay ang taunang pagsusuri, annual assessment. Habang ang lahat ay abala sa pagsasanay, ang ating bida na si Diseo ay nakahiga lang at nagre-relax, walang pakialam. May gana pa siyang sabihin na ang lahat ay ayos na, gaya ng inaasahan mula sa Panginoon. Dumating na ang panahon para pabagsakin ang hanggal na pamilyang Namgang na ito. Inihanda ko na ang buong plano para pabagsakin ang Namgang clan. Ang lalaki ay daldal ng daldal gaya ng dati pero sanay na ako. Dumating na ang huling pagsusuri. Ang aking ama, ang aking mga kuya, at maging ang aking tutor ay naroroon, na sa totoo lang ay nagpagulat sa akin. Taunang test lang ito, bakit lahat sila ay narito? Ang lalaking iyon, si Jack Ion, ay nagdala pa ng isang malaking banner para i-cheer ako, na halos ikamitay ko sa gulat. Sumisigaw pa siya ng todo. Ang liwanag ng pamilyang Namgang, ang pangarap at pag-asa ng pamilyang Namgang. At ang pinakadakila sa ilalim ng kalangitan. Sobrang hiyang-hiya ako, parang gusto ko nang mamatay. Niloloko ba ako ng lalaking ito? Pagkatapos ay ipinaliwanag ng nakatatanda ang dalawang paraan ng pagsusuri. Una, maaari mong hamanin ang sinuman sa mga narito sa isang duel. Malaya kang sumali sa anumang dibisyon na gusto mo, pero isang pagkakataon lang ang meron ka. Kung mabaigo ka, kailangan mong subukan ulit sa susunod na taon.
Ikalawa, ang isang challenger ay maaaring umakyat sa entablado at kumpletuhin ang 5 magkakasunod na duel. Ang pagsusuri ay hindi ibabe sa panalo o talo, kundi ibibigay matapos ang lahat ng 5 laban. Nang may latag na ang mga tuntunin, nagsimula na ang pagsusuri. Isang matapang na disipulo ang humakbang para hamunin ang vice leader ng Namgang Sword Brigade, si Namgang Yan. Ang kanyang pangalan ay Namgang Hoon, na nagpadala ng gulat sa karamihan. Sa aking nakaraang buhay, mag-isa niyang nilipol ang 100 kaaway na sundalo sa labanan. Siya ang tanyag na 100 Slayer, si Namgang Hoon, isang bihasang mandirigman ng Namgang Sword Brigade. Ipinahayag ng vice leader na kung makakatagal si Hoon sa kanyang mga atake sa loob ng 10 segundo, personal niya itong tatanggapin sa Namgang Sword Brigade, pero ang pagtagal ng 10 segundong iyon ay mas madaling sabihin kaysa gawin. Sumugod ang matanda ng may bilis ng kidlat, at bagaman naharangan ni Hoon ang unang atake, nagpakawala ang vice leader ng isa pang mabagsik na saksak. Sa pagkakataong ito, gumanti si Hoon gamit ang ikatlong porma ng Iron Sword Technique, pero winasak ito ng vice leader sa isang tama lang. Gayunpaman, ipinasa niya ang bata dahil kinilala niya ang malaking potensyal nito. Kung mahahasa at mahuhubog ng mabuti, ang batang iyon ay maaaring maging pinakadakilang heavy sword user sa mundo. Para sa susunod na kalahok, humakbang ako. Hinamon ko ang isang walang pangalang disipulo at hinayaan kong mabugbog ako. Pag-arte lang ang lahat, pero baka samobra yata ang arte ko. Talagang ikinagalit ito ni Jack Ion. At ang mas malala pa, narinig niya ang ilang disipulo na nagchichismisan sa likuran niya, tinatawag ang pinakabatang Panginoon na isang walang kwentang basura. Sandali, hindi ba ang palayaw niya ngayon ay ang free talent psycho o kung anuman? Agad siyang humarap at nagsalita. Kung ganoon kayo katanga, tumahimik na lang kayo. Pero hindi, kailangan niyo pang buksan ang inyong mga bibig at ipakita sa mundo kung gaano kayo kababaw. Paano kayo nakakapagsalita ng ganyan sa kanyang harapan? Noon din ay nagpakawala ang kanyang ama ng isang nakakatakot na aura. Pinagsabihan niya ang nakababatang henerasyon sa pagiging mababaw, na sinasabing, ang palabas na ito ay hindi kawili-wiling panuurin. Paano natin matatawag ang ating sarili na pinakadakilang pamilya sa mundo sa ganitong uri ng pagpapakita? Ang vice strategist sa kanyang tabi ay sumingit, dahil dito, aking Panginoon, mayroon akong isang mungkahi. Gusto kong makipag-sparring ang batang Panginoon sa kanyang mga kapatid dito mismo at ngayon din. Sa puntong ito, ang lahat ay natigilan sa gulat. Ang isiping madudurog na naman ang kanyang dantian ay nagpuno kay Diseo ng matinding takot. Ang kanyang ikatlong kuya ay agad na tumalon sa arena para harapin siya. Balak sana ni Diseo na tumakas, pero ang isang tingin mula sa seryosong mukha ng kanyang ama ay nagsabi sa kanya na kailangan niyang lumaban sa unang laban na ito. At para maging patas, ipinahayag ng ikatlong kuya na hindi siya gagamit ng anumang internal energy. Tuwang-tuwa naman ang vice strategist habang pini-cheer sila. Sa katotohanan, pinakain na niya dati si Diseo ng isang mahusay na tableta, pill, na may lamang 10 taon ng profound internal energy, pero tila hindi ito tumalab sa kanya. Ang tanging taong kayang gumawa ng ganoong gilas ay ang mismong pinuno ng Namgang clan. Balik sa arena, ito ang kauna-unahang pagkakataon na nakipag-usap si Diseo sa kanyang ikatlong kuya. Pero ang lalaki ay hindi nag-atubili. Sumugod agad sa kanya ng may malakas na kalabog. Ang kanyang atake ay gumawa ng malaking butas sa sahig ng entablado. Hindi ito sparring. Ito ay pagtatangka sa kanyang buhay. Mabuti na lang at nakaiwas si Diseo sa tamang oras. Matapos mapanood ang iyong mga galaw at sparring ngayong araw, maliit na kapatid, napagtanto ko na wala kang paki sa martial arts. Tama ka dyan, aking gwapong ikatlong kuya. Akala ni Diseo ay magiging madali lang ito, pero sa halip ay umatake ang kuya niya ng mas matindi. Ang bilis ay nakakalula. Ginamit lang ni Diseo ang free talent sword style para harangin ang mga atake. Kahit na ang espada ng kanyang ikatlong kuya ay napakabigat, sa huli ay nagawa niya itong pigilan. Ito ay nagdulot ng gulat sa buong madla. Lalong ikinagalit ito ng kanyang ikatlong kuya dahil winasak lang ni Diseo ang kanyang ultimate sword technique gamit ang pinaka-basic na swordsmanship. Nagwala siya sa galit at sumugod ulit kay Du. Sa ganitong bilis, mabubugbog na si Du.
Kaya napilitan siyang gamitin ang kanyang tinatawag na lame sword style para ipagtanggol ang sarili. Walang humpay na tinarget ni Deseo ang mga joints ng kalaban, ang siko, ang palso, ang sakong, pinipigilan ang kanyang ikatlong kuya na magkaroon ng lakas sa kanyang mga atake. Pero sa sandaling iwinasiwas niya ang kanyang espada, nagpa siya ang kanyang nakababatang kapatid na oras na para ipakita ang kanyang galing sa pag-arte at nagdive siya. Magalang na sana siyang aamin ng pagkatalo at aalis nang pigilan siya ng kanyang ikatlong kuya. Akala mo ba makakagawa ka ng ganyang eksena sa harap ko at basta na lang lalakad palayo? Akala mo ba hindi ko nakikita ang iyong binabalak? Gusto nito ng totoong laban kay Du. Nang makita ito, tinanong din ng kanilang ama kung kumusta na ang bunso. Dahil doon, nagsimulang mag-showbiz ang bata, umaarting tila talo na siya. Tingnan niyo ako. Halos wala na akong lakas para iangat ang aking espada. Paano ko palalabanan ang aking makapangyarihang ikatlong kuya? Lalo lang itong ikinainis ng kanyang kuya. Kung lalakad ka palayo ngayon, mula sa araw na ito, hindi na kita kapatid. Magiging kaaway na kita. At sa pagkakatanda ko, hindi ako kailanman nagpigil sa sinumang itinuturing kong kaaway. Nakakairita naman ito. Ayaw niya man lang akong payagang sumuko. Para sa elimination round na ito, gagamit na sila ng mga totoong espada at pinahihintulutang gumamit ng hanggang 3/10 ng kanilang buong lakas. Hindi siya makapagreklamo. Ang pamilyang ito ay puno ng mga baliw sa martial arts. Binyantaan pa siya bago ang laban, sinabing kung hindi siya lalaban ng totoo, may iwan niya ang kanyang dalawang kamay. Ang madla ay naghihiyawan, pero ang tanging focus niya ay ang kanyang ikatlong kuya. Sumugod ang kanyang kuya, nagpapakawalan ng isang snow command shattering slash. Hindi ito ganoon kabilas, pero wala nang paraan para umiwas. Ang kanyang tanging magagawa ay sumagot gamit ang 3-talent sword art, earth stance. Dahil sa walang humpay na pagsugod ng kanyang kapatid, wala siyang ibang pagpipilian kundi ilabas ang kanyang ultimate technique, pinagsasama ang langit, lupa, at tao na mga stance sa isang atake lang. Ang pagtatama ng kanilang mga espada ay nagpadala ng shockwave sa buong arena. Nagmabilis ang takbo ng isip ni Du. Sa kanyang nakaraang buhay, ang kanyang dantian ay nadurog. Noong, hindi maaari, isang malakas na aura ang sumabog mula sa kanyang buong katawan. Sa kabila ng matinding presensyang iyon, siya ang naging talo sa huli. Naging seryoso ang ekspresyon ng lahat. Binali ng ikatlong kuya ang sarili niyang espada gamit ang kamay, na nagpapakitang kailangan niyang gumamit ng 5/10 ng kanyang internal energy para lang harangan ang atake ng kanyang nakababatang kapatid. Dapat ako ang nagdurugo ngayon, hindi siya. At dahil doon, isinuko niya ang laban. Nang magkamalay si Deseo, balot na siya ng benda. Natuwa siya nang makitang nakakabit pa ang kanyang dalawang braso. Pinagsabihan siya ng assistant tutor na huwag munang umupo. Humiga ka muna ng mabilis. Kakasara lang ng iyong mga sugat. Babukas na naman ang mga iyan. Pero ang makita ang mukha ng lalaking iyon ay nagpagalit na naman sa kanya. Kung hindi dahil sa daldal niya, hindi sana siya nasugatan ng ganito. Ipinaalam sa kanya ng tutor na siya talaga ang nanalo sa laban at ang kanyang ikatlong kuya ay nagkulong agad para magsanay matapos iyon. Hindi siya makapaniwala. Hindi siya makapaniwala na tinalo niya ang kanyang ikatlong kuya. Inabot sa kanya ng vice tutor ang premyo ng kanyang ama. Lumalabas na ito ay isang pass para sa 3 araw na access sa 10,000 Studies Archive, na kinaroroonan ng 10,000 manual ng martial arts. At sa gitna ng mga iyon ay mayroon pang ilang dakilang kayamanan ng martial arts. Ang kasanayan ng ilang tao ay biglang gumagaling matapos pumasok sa archive na ito. Gayunpaman, puno rin ito ng mga hindi beripikadong sari-saring teknik. Prangkang sinabi ni Deseo na hindi niya kailangang pumunta, na nagpagulat sa lalaking may puting buhok. Ano ba? Ang mga tao ay handang pumatay para lang makapasok, at ang batang Panginoon ay ayaw man lang. Kuntento ka na ba talagang mamuhay na parang daga na ayaw lumabas sa butas nito habang buhay? Laging duwag, nagtatago sa dilim. Ang lalaking ito ay malinaw na sinusubukan siyang asarin. Pagkatapos ay tumawa siya ng malakas. Mula ngayon, nagbago na ang lahat. Matapos ang duel na iyon, kahit daga ka pa, nakuha mo na ang atensyon ng maraming tao, at syempre, ang mga pusa ay magsisimula ng kumilos.
Ang tanging paraan para mabuhay ay ang maging malakas. May dalawa ka lang pagpipilian, maging hari nila o pabagsakin silang lahat. Nagalit si Odiseo. Sinira ng lalaking ito ang lahat ng plano niyang magpakababaloob. Gusto lang niyang suntukin ito. Pero ngayon, ang sinasabi niya ay may punto. Gayunpaman, sa pagtingin sa mukhang iyon na masarap suntukin, kailangan niya talaga ng isang magandang leksyon. Hantong na ito sa ganito. Ang pag-aaral ng martial arts ang tanging paraan para mabuhay. Naalala niya ang taon matapos makuha ng panganay niyang kuya ang posisyon ng pinuno ng pamilya. Ang ikalawa at ikatlong kuya ay kinilala rin ang talento sa publiko. Nagpasya siyang kailangan na niyang magseryoso sa pakikipaglaban para sa posisyong iyon. Sa ganoong paraan, kahit mabaigaw siya, makukuha pa rin niya ang ilang premyo. Para harapin ang aking mga kapatid, ano ang pinakamababang antas, realm, na kailangan kong maabot? Ang Supreme Initial Realm. Ang pinakamatagal na oras na mabibigay ko sa iyo ay ang 2 taon habang ang ikalawang batang Panginoon ay nasa seclusion. Sa panahong iyon, kailangan mong maging isang tao na hindi magagalaw ng iba. Para makaganti, kailangan mo ng lakas para magtiis. Tumungo si Odiseo sa 10,000 Studies Archive. Ayon sa kanyang alaala, matapos lumabas ng kanyang panganay na kuya sa library na ito, naging isang hindi makataong halimaw na rin ito. Ang signature art ng matandang wudang ay ang Tai Chi Wisdom Sword. Sa pamamagitan nito, ang kanyang panganay na kuya, isa sa 3 dakilang batang Panginoon, ay naging kasing lakas nito ngayon. Sa ngayon, ang ikatlong batang Panginoon ay nagkukulong. Sa halip, ang mga puwersa ng ikalawa at unang batang Panginoon ang magta-target sa akin. Kung makakarating lang ako sa imperial na palasyo, ang dalawang iyon ay mapipilitang magharap ng direkta. Sa sandaling pumasok si Odiseo sa loob, binabantayan na siya ng kanyang 2 senior brothers. Ang balita tungkol dito ay mabilis na kumalat sa mga paksayon, isang senyales na oras na para kumilos si Jack Ion. Gaya ng kanyang narinig, ang loob ng library ay napakalaki. Ang mga lihim na manual ng martial arts ay nasa lahat ng dako. Pumasok sa isip niya ang sakam na kaisipan na ang pagbebenta lang ng iilan sa mga ito ay magbibigay sa kanya ng maginhawang buhay habang buhay. Minsang nabanggit ng kanyang ikalawang senior brother na namaster nito ang teknik na nahanap sa dulo ng isang bookshelf dito. Ito ay ang Two Principles Heart Technique, isang sining na nagpapahintulot sa isa na hatiin ang kanyang kamalayan sa dalawa, na nagbibigay daan sa sabay na paggamit ng dalawang magkaibang martial arts. Ngunit kung iyon lang ang mayroon doon, lahat ng nasa Namgang clan ay sinubukan na sana ang Two Principles Heart Technique. Upang magkaroon ng pagkakataon laban sa kanyang mga kapatid sa paparating na labanan para sa titulong batang Panginoon, kailangan niyang mahanap ang tunay na lihim na nakuha ng kanyang kuya. Kailangan niya itong mahanap. Ito ay tungkol kay Namgang Dong, ang ikalawang batang Panginoon ng pamilyang Namgang. Tinawag siya ng lahat na isang kabalyero o isang dakilang bayani, pero ang mga tunay na nakakakilala sa kanya ay tinatawag siyang strategist dahil sa kanyang matalas na talino. At ang taong itinuturing niyang pinakamapanganib ay walang iba kundi ang Vice Master. Agad niyang inutusan ang kanyang mga tauhan na magpadala ng 5 lalaki sa hall ng Master at isa pang 5 sa 10,000 Studies Archive, lahat sila ay peak level masters o mas mataas pa, at mag-ulat sa kanya bawat kalahating oras. Malinaw na ang hindi mahulang galaw ng hanggal na iyon at ng baliw na si Jack Ion ay nagbibigay ng presyon sa kanya, na parang sumasara ang mga pader sa kanya. Gaya ng inaasahan, nahihirapan si Odiseo na intindihin ang Two Principles Heart Technique. Gaano man ang kanyang pilit, wala siyang ibang pagpipilian kundi subukang ibuo dito sa sarili. Sa simula, isang maliit na universo ang nabuo. Sa loob ng universo na iyon, ang kaguluhan ay nagkaroon ng anyo. Mula sa kaguluhang iyon, lumitaw ang kaayusan, na lumikha ng isang mundo ng dulati. Pagkatapos ang sukdulang katotohanan ay nagbigay daan sa isang yin at isang yang na kilala bilang ang 2 prinsipyo ng Supreme Ultimate. Umupo si Odiseo at nagsimulang padaluyin ang Great Listening Heart Method. Nadiskubre niya na ang kanyang internal energy ay gumagalaw sa bilis na hindi kapanipaniwala. Ang pagsisikap na itigil ito ay magdudulot ng pagputok ng kanyang meridians. Ang tanging opsyon niya ay haluan ang kanyang kasalukuyang paraan ng cultivation ng asensya ng Two Principles Heart Technique at mula doon ay paghiwalayin ang yin at yang.
At sa kung anong paraan ay nagawa ito ng lalaki ng madali. Hindi niya pinalampas ang pagkakataon na batiin ang sarili, iniisip na isa siyang tunay na henyo. Haha, biglang may kakaibang pakiramdam ang Bumalot sa kanyang katawan. Ang ibabang bahagi niya ay parang nagyelo, habang ang itaas na bahagi ay nagbabaga na parang pagan. Sinundan ito ng isang matinding daluyong ng sakit. Nagsimulang lumabo ang kanyang paningin. Mamamatay na rin naman ako, isip niya. Itodo ko na. Pinilit ni Deseo ang dalawang magkasalungat na daloy ng enerhiya na magsanib sa isa. Ang narinig lang niya ay isang sigaw na mas masakit pa kaysa dati. Pero pagkalipas ng isang sandali, ang sakit sa kanyang buong katawan ay biglang nawala. Akala niya ay dahil sa sobrang sakit kaya wala na siyang nararamdaman. Pero noon ay naramdaman niya ang kakaibang daloy ng enerhiya sa loob niya. Ang multo ng lumikha ng teknik na ito ay lubos na natulala sa lalaking ito. Naabot na niya ang minor completion stage sa isang iglap lang. Ang batang ito ay hindi kapanipaniwala. Ang 5 elemento ay kusa ng dumadaloy sa loob ng kanyang katawan. Ito ay lubos na kahangalan. Hindi alam ng bata ang kanyang ginagawa, gayunpaman ay kusa nang nag-adjust ang kanyang katawan para payagan ang 5 elemento na dumaloy sa perpektong harmonya. Sa lahat ng paraan para makuha ang yin-yang 3 arts, hindi ko kailanman inakala na may ganitong hindi lohikal na paraan. Sa lahat ng panahon ko, buhay man o patay, wala pa akong nakitang kasing baliw nito. Pero kung magkamali ang prosesong ito at bumaliktad ang daloy, magiging lumpo siya habang buhay. Ang dalawang daloy ng enerhiya ay biglang tumaas diretso sa kanyang ulo. Kahit anong gawin niya, hindi niya ito mapigilan. Parang may pagsabog na naganap sa loob ng kanyang bungunang may nakakabinging ugong. Agad siyang nawalan ng malay. Nang imulat niyang muli, ang kanyang mga mata, 3 buong araw na pala ang lumipas. Buwisit, wala pa akong natututunan kahit isa. Sayang lang ang oras. Bigla niyang napansin na ang daloy ng enerhiya sa kanyang katawan ay tila kakaiba. Mayroong gumagalaw sa ibaba ng kanyang pusod. Ito ang Sid. Ang 5 elemento ay dumadaloy din ng may ritmo. Nakikilala rin nila ang katangian ng mga taong nakatadhana sa pinakatuktok. Magiging kasing lakas din ba siya ng kanyang ama, ng kanyang lolo, at ng heavenly demon ng panahong iyon? Lahat sila ay mga maalamat na figure na tumayo sa rurok ng mundo. Ito ay isang bagay na dapat talagang abangan. Pakiramdam niya ay medyo nawawala siya, dahil natulog siya ng 3 araw at paggising niya ay wala man lang sumando sa kanya. Biglang lumitaw ang kanyang ikalawang kuya, na medyo ikinagulat niya. Kailan pa nagkaroon ng pakialam sa akin ang ikalawang kuya? Halata namang narito ito para suriin ang kanyang mga huling nakamit. Inakay siya ng ikalawang kuya sa isang marangyang piging, at ang batang ito na hindi kumain ng 3 araw ay agad na naging parang grinding machine, nilalamon ang lahat. Siguro naman ay hindi aabot sa puntong lalasonan ako ng ikalawang kuya gamit ang ganito kasarap na pagkain, di ba? Dahil dito, napahinto ang kanyang kuya at tinitigan lang ang lalaking kumakain na parang starving ghost na walang kagandahang asal. Hindi ko makuha kung ano ang nakikita ng deputy strategist sa bunso nating kapatid. Malinaw naman na isa lang siyang inosenteng bata na nasa gitna ng paglaki, growth spurt. Biglang naging seryoso si Deseo at akala ng kanyang kuya ay may itatanong itong importante. Pero nagsalita lang ang lalaki ng, napakasarap ng pagkain ito. Pwede bang humingi pa ng ilang plato? Dahilan para mawala ng kibo ang kanyang ikalawang kuya. Pare, paano mo nauubos ang ganoon karaming pagkain? Biglang napansin ng ikalawang kuya ang paraan ng pagkuha ni Deseo ng pagkain. Ito ang 2 principles heart technique. At ang nakakabaliw na bahagi ay ginagawa ito ng kanyang katawan ng napakanatural na tila hindi niya mismo namamalayan. Sa ngayon, ang kanyang bunsong kapatid ay wala pa sa kalingkingan niya at hindi banta sa kanya. Pero si Deseo mismo ay hindi maisip kung bakit biglang naging mabait sa kanya ang kanyang ikalawang kuya. Tutal, kilala ang kanyang kuya na mas malamig pa sa kahit kanino, isang taong walang puso, isang ahas na may 3 ulo. Pero mabilis na nalaman ni Deseo ang dahilan. Diretsahang sinabi ng kanyang ikalawang kuya, nagsanay din ako sa 2 principles heart technique sa library. At ang panganay nating kapatid ay kakamaster lang niya noong nakaraang taon. Sa anumang kaso, isa lang itong maliit na teknik, minor technique, walang espesyal. Huwag mo nang masyadong isipin.
Maliit na teknik, sabi niya. Alam ni Deseo na may mali. Paano ito naging maliit kung pinalalaki nito ang kanyang dantian? Isang bagong, dantian said, pangaang nabuo, na nagbibigay ng pakiramdam na tila nakatayo sa gitna ng isang malawak at malamig na luntiang talampas. At hindi lang iyon. Ang kanyang paningin ay naging matalas sa punto na nakikita niya kahit ang pinakamaliit na detalye ng may perpektong linaw. Nagbigay ito ng panginginig sa likod ng ikalawang kuya. Iyon ang eksaktong tingin na mayroon ang panganay nilang kapatid kapag tumitingin sa malayo, na hinaluan pa ng mayabang at mapang-alam ng ngiti ng vice strategist. Kailangan kong alamin ang dahilan ng kakaibang distansyang inilalagay niya. Samantala, nagmamadali si Deseo, para makita ang kanyang ama. Inakala niya na may natutunang lihim ang kanyang panganay na kapatid mula sa kanilang ama kaya ito naging napakalakas. Kaya, nagpasya siyang tingnan ito para sa sarili. Sa kanyang gulat, naghihintay na pala sa kanya ang kanyang ama. Sa sandaling umakbang siya sa main hall, ang nakakalunod na presensya ng kanyang ama ay napakatindi. Napanginig nito ang kanyang buong katawan. Alam ko namang malakas si ama, pero ito ay nasa ibang antas ng pagiging nakakatakot. Pakiramdam ko ay hinuhubaran ako ng tingin. Pinanood ko ng maigi ang panganay kong kapatid at inisip ko noon na kung magsisikap lang ako, maaabutan ko rin siya. Pero si ama, nasa sarili siyang liga. Ito pala ang nakakatakot na lakas ng pamilyang Namgang. Kung gusto kong makalabas dito ng buhay, ang tanging pagpipilian ko ay lumayo sa mabilis na paraan. Noon din ay nagsalita ang kanyang ama. Noong pinanood ko ang iyong lolo na I master ang Two Principles Heart, nasaksihan ko ang pagpapakita ng isang dakilang gininto ang dragon. Noong pinanood naman ako ni Namgang Day, sinabi niyang nakakita siya ng isang dakilang espada na nagnanais maging mas malakas. Iyan ang instinto ng isang tunay na mandirigma. Pagkatapos ay tumingin siya ng direkta kay Deseo at nagtanong, ano ang gusto mo? Sige, isip ni Deseo. Kailangang maging maingat ako para makakuha ng impormasyon sa kanya. Kailangan ko lang sunggaban ang pagkakataong ito. Subukan mong sabihin sa akin ang katotohanan sa pagkakataong ito. Sa totoo lang, ama, gusto lang ng iyong anak na bumalik sa probinsya para mag-alaga ng isda at magtanim ng gulay. Wala akong talento sa martial arts. Kahit ang pagbabasa lang ng mga libro sa library ay nagbibigay sa akin ng matinding sakit ng ulo. At naniniwala ako na ang aking kuya ang siyang magmamana ng posisyon ng pinuno ng pamilyang Namgang sa hinaharap. Wala akong kahit anong ambisyon para sa posisyong iyon. Biglang humalaklak ng malakas ang ama na ikinagulat ng Bainade. Noong unang panahon, ang angkan ng Namgang ay mayroong eksaktong katulad niyan. Sa buong buhay niya, ang taong iyon ay hindi man lang nagkaroon ng kahit isang maliit na gasgas. Napaisip si Deseo kung isa ba itong Silver Spoon Heir. Nabuhay ang taong iyon sa luho at kayamanan ng hindi kailangang magtrabaho para sa pagkain. Pagkatapos ay itinuro ng kanyang ama ang langit, sinasabing ang taong iyon ay naroon na ngayon. Ang ibig ba niyang sabihin ay pumanaw na ito? Sa pagkakarinig nito, nakaramdam si Deseo ng pagkadismaya. Tila kahit ang simpleng pangarap niya ay imposible ring makamit. Hindi niya na-realize na ang kanyang sariling lolo ang tinutukoy ng kanyang ama, ang dating pinuno ng Namgang clan. Nanahimik ang lalaki sandali. Isipin mo nga naman, ang kanyang sariling ama at ang kanyang anak ay may iisang pangarap. Bagaman sa kaloob-looban ko, pakiramdam ko ay may itinatago ang batang ito. Ipinagdarasal ko na ikaw, ama, ay bantayan ang iyong apo. Kailangan niyang maranasan ito mismo para mapagtanto kung gaano kahirap ang isang buhay na puno ng paglilibang, leisure. Biglang bumukas ang pinto at pumasok ang isang galit na si Namgang Jan. Lumakad siya at yumukod sa kanyang ama. Ang iyong ikalawang anak ay may kahilingan, ama. Pakisuyong payagan niyo akong masaksihan ang tunay na kakayahan ng aking nakababatang kapatid. Nagulat si Deseo sa narinig mula sa kanyang kuya. Tulala siya, nanatiling tahimik si Namgang Han. Ang kanyang mukha ay puno ng kagalakan at kasiyahan habang nakatingin sa kanyang dalawang anak. Dahan-daang naglakad si Deseo patungo kay Namgang Jan. Sa wakas, nagsalita si Namgang Han, ano ang iyong dahilan? Matatag na sinabi ni Namgang Jan, dahil hindi ako sigurado. Gusto kong malaman ng tumpak kung ano ang kanyang iniisip. Hindi nagpakita ng gulat si Namgang Han, at mahinang sinabi, ganoon ba? Kung kayong dalawa ay maglalaban,
alam nating lahat na mananalo ka ng hindi na kailangan ng paligsahan. Ang ganoong laban ay ganap na hindi kinakailangan. Lihim na natuwa si Du. Masayang sinusuportahan ng kanyang ama. Tama iyon. Napakatalino talaga ni ama. Gayunpaman, tumangging umatras si Namgang Jan. Nagbigay pa siya ng mas maraming dahilan para kumbansihin ang ama. Siya ay kabilang sa direktang linya ng ating angkan, isang potensyal na tagapagmana. Ang lakas sa martial arts ay isa sa pinakakritikal na katangian para sa sinumang magmamana ng posisyon. Malamig na nagtanong si Namgang Han. At nakiusap ng tapat si Namgang Jan, pakisuyong payagan ang iyong ikalawang anak at siya na magkaroon ng laban. Sa likuran nila, hindi makapaniwala si Deseo sa kanyang naririnig, umiikot ang kanyang ulo, at ganap na nawalan ng kibo. Kasabay nito, inilatag ni Namgang Jan ang kanyang mga kondisyon. Kung matalo ang iyong ikalawang anak, gagawin niya ang anumang naisin ng kanyang kapatid. Ipahahayag niya sa buong mundo na ang kanyang kapatid ang tunay na tagapagmana ng pangunahing linya ng Namgang. Nagpakita ng isang kampanteng ngiti ang ikalawang kuya, ang kanyang mga mata ay nagniningning sa tiwala sa sariling kakayahan. Para sa kanya, ito ay isang ginintoang pagkakataon. Anuman ang maging resulta, wala siyang gagawing anumang maglalagay sa kanyang kapatid sa dahado. Sa likod, halos sabunutin na ni Deseo ang sarili sa inis. Paano matatalo ang kuya ko? Tumango si Namgang Han, unti-unting nakumbinsi. Humarap siya kay Deseo para hingin ang opinyon nito. Ano sa tingin mo? Tinignan ni Deseo ang kanyang mukha sandali, sinusubukang huminga ng malalim para pakalmihan ang sarili. Sabi niya sa sarili, magpakatatag ka. Gagamitan ko siya ng rason at gagawin kung parang walang nangyari ang lahat ng ito. Matapos ang isang malalim na hininga, mahinahong hinarap ni Deseo ang kanyang ama. Sa pagkakaunawa ko sa ganitong uri ng kompetisyon, dahil ang magkabilang panig ay pantay ang lakas, hindi maiiwasan na ang isang panig ay malubhang masugatan sa panahon ng laban. Ang ating martial arts ay masyadong magkaiba para magkaroon ng kahulugan ng pagkapanalo o pagkatalo. Upang tunay na may kumpara ang ating mga kasanayan, kailangang magtalaga ng mga proxies na lalaban para sa atin. Ang mga taong lalaban para sa aking kuya ay pawang mga malulusog at bihasang masters. Samantalang ako, ang meron lang ako ay mga katulong na naglalaba at nagluluto. Mariing iginiit ni Deseo na ang paligsahang ito ay ganap na kakatwa at nakiusap sa ama na pag-isipang muli. Habang pinahahalagahan niya ang intensyon, tila imposible itong isagawa. Ipinikit niya ang kanyang mga mata, lihim na nagdiriwang sa loob. Napaka-perpektong ganti na argumento, biglang sumabat si Namgang Jan. Oh, pero mayroon kang mga tao sa iyong panig. Nalungkot ang mukha ni Deseo habang sarkastikong nagtatanong, ang ibig mo bang sabihin ay ang kinamumuhian kong senior brother? Matatakot ako ng husto na baka mangulubot ang aking itlog. Dapat ko bang ipadala ang aking mga katulong para lumaban balang araw? Nagkunwari si Namgang Jan na hinahaplos ang kanyang baba habang nag-iisip. Tila hindi mo alam ang nangyayari sa pamilya sa loob ng 3 araw na nasa One Hack Library ka. Nagulat si Deseo at nagtanong, ano ang sinasabi mo? Sumagot si Namgang Jan, makinig kang mabuti at huwag kang hihimatayin. Ang strategist ay nakapag-ipon na at nakabuo ng paksayon para sa iyo. Sumabog si Deseo sa galit. Alam niya kung sino iyon. Ang baliw na hayop na iyon. Magtiwala ka sa akin. Huwag matakot sa malakas na kaaway, matakot ka sa natutulog na kakampi. Ikinuyong ni Deseo ang kanyang mga kamao, nangangako sa loob-loob niya, papatayin kita. Ang eksena ay lumipat sa 3 araw bago iyon. Napabuntong hininga si Namgang Jun, Jack ayon. Pakiramdam niya ay tumanda siya ng ilang taon sa isang saglit. Ang pagre-recruit ng puwersa para sa batang Panginoon ay nagpapakabisi sa akin. Nang todo, isip niya habang galit na inihahagis ang librong pinag-aaralan sa lamesa. Pero mula sa paglilinis ng banyo, pagwawalis ng bakuran, pag-scrub ng hagdan, paglilinis ng bubong, hanggang sa pagtatabas ng mga puno, kailangan ko ba talagang i-micromanage ang bawat isa sa mga gawaing ito? Ang sama ng loob ni Namgang ay mas nag-alab pa kaysa dati. Lahat ng iyon ay nakatutok sa isang tao, Namgang Lam. Ang master ay ibinubuhos ang lahat ng trabaho sa kanyang disipulo. Ibig sabihin ba noon ay nagre-relax lang ang master? Pagkatapos ay muli niyang kinuha ang libro, ang kanyang focus ay matindi.
Bawat araw, kailangan niyang mag-scrub ng 100 baitang. Iyon ay isang gawain na ang mga tinatawag na utusan ay kailangang paulit-ulit na akyatin at babaan. Biglang tumitig ang mga mata ni Namgang Jan sa isang misteryosong pahina sa libro, na naging dahilan ng kanyang pagkabigla. Sandali, may malaking mangyayari. Mabilis niyang nirepaso ang buntan ng mga libro, may hinahanap. Naging kalmado si Namgang Jan. Walang bakas ng kanyang galit kanina. Sa halip, naupo siya ng tuwid, ganap na nakatutok sa mga teksto. Pagkatapos, tila may mahalagang pressure point na natamaan, humalaklak ng malakas si Namgang Jan. Isang nakakatakot na tawa, ang ngiti sa kanyang mga labi ay nagsimulang mawala ng pagkatao. Isang masamang kislap ang lumitaw sa kanyang mga mata. Kung ordinaryong tao lang sila, walang paraan na makakaya nila ang dami ng trabahong ito. Ang mga utusan ng pamilyang Namgang, ang pinakadakila sa ilalim ng kalangitan, ay hindi maaaring piliin ng random. Tila nakatanggap si Namgang Jan ng isang banal na revelasyon. Inihampas niya ang kanyang kamay sa mesa. Bago kumilos ang batang Panginoon, kailangan ko silang makuha sa panig niya. Pero isang bagay pa ang bumabagabag sa ating deputy strategist, paano ko sila eksaktong makukuha? Tutal, lahat sila ay mga martial artists na tumanggap ng mabababang trabaho rito sa Namgang Estate para lang magkaroon ng lugar na mapagsasanayan ng kanilang kasanayan. Bawat isa sa kanila ay malamang na may dalang malalalim na sugat mula sa nakaraan. Mga taong dating may maluwalhating nakaraan, na ngayon ay itinuturing na parang wala lang. Nagkamot ng ulo si Namgang, naliligaw sa iniisip. Nakipagbuno siya sa milyon-milyong posibilidad. Kahit na ang kanilang katayuan bilang utusan ay mapait tanggapin, kinakatawan nila ang isang lakas na hindi kabilang sa kahit anong paksayon. Ang mga taong ito ay ang perpektong asset para sa batang Panginoon ngayon. Tao, sumasakit ang ulo ko sa kakaisip. Habang nag-aalab sa bagong surge ng motivation, isang biglang ingay ng kumikulam na sikmura ang narinig mula sa ibaba. Napatingin siya sa pinagmulan ng tunog. Ang isang hukbo ay naglalakbay gamit ang sikmura. At bukod doon, masyado siyang nagpagod para sa batang Panginoon. Nagpa siya si Namgang na tumungo sa dining hall. Naglakad siya ng may tiwala, tuyot na ang kanyang sikmura. Kailangan munang kumain. Ang buhay at pagkain ay laging magkasama. Hindi ka makakapagplano sa walang lamang tiyan. Inilabas ni Namgang Jun ang kanyang pamilyar na susi at sa isang malakas na tulak ay binuksan ang pinto. Tumayo siya sa harap ng madilim na silid, nag-aalinlangang pumasok. Gayunpaman, isang malamyos na kanta ang narinig mula sa loob na pumukaw sa kanyang kuryosidad. Ano kaya ang niluluto ng mga kababaihan ngayon? Ay, oo nga pala. Dapat may dala akong regalo. Bilang vice strategist, isang pilyong ngiti ang lumitaw sa kanyang mukha. Napakasarap ng amoy kahit mula sa labas. Boiled chicken ngayong gabi. Binuksan niya ng malawak ang pinto at pumasok. May dalang maliit na regalo, masaya siyang tumawag, mga binibini, narito na ako. Pero ang nakita niya ay isang bagay na hindi niya maproseso. Nanlaki ang mga mata ni Namgang Jan sa hindi kapani-paniwalang tanawin. Kailan pa naging restaurant ang lugar na ito? Napakaraming tao ang nakaupo roon, kumakain ng handog na inihanda ng mga kababaihan, at lahat sila ay tumingin sa kanya ng hindi pala kaibigan. Tinitigan nila siya na parang isang mortal na kaaway mula sa nakaraang buhay. Halos mabitawan ni Namgang ang regalo niya, nauutol na nagsasabing, paano napunta ang lahat ng taong ito sa hall ng batang Panginoon.